Isang magandang araw at maswerteng araw sa inyo. Narito po muli ang inyong lingkod, Boy Mateo, ng negosyong Call Foods. At pasensya na po kayo at ngayon lang tayo nakapag-vlog for almost nakapag-rest kami ng halos 1 month. Sa ngayon, narito po uli kami at para sa taon nito, aming introduce yung program ni REMGR Corporation. At kung makikita nga po ninyo sa likod ko, ang background natin ay ang food cart. Nandyan yung french fries, nandyan yung hotdog on sticks, nandyan yung sandwiches, and the fried chicken. At marami pang iba pagdating sa food cart business. So, marami po kaming i-discuss sa inyo tungkol sa food cart business. At kung lalahatin namin yung amin nakaprepare na mga programs ay napakahaba po at baka mainip kayo. Kaya ang ginawa namin dito, ito po ay hinati namin into 7 episodes. So, bago ko i-discuss sa inyo itong 7 episodes na ito, ayaw nyo munang ma-introduce ko sa inyo itong food cart business. Bakit ito ay potential, no? At almost 80% ng ating small scale industry, kabilang po itong food cart business sa isang successful na business. Okay, magpapakita po kami ng video tungkol sa potential ng food cart. Okay? Ito na po. Pagkakakitaan. Ito na ang hinihintay mo. Ang food cart ni REMJR. Oo, tama. Food cart business ang offer namin para sa iyo. Ang REMJR food cart business ay may iba't ibang package na pwede mong pagpilian. Package A. Sa Package A ay may kasamang table-only 3-in-1 burner na may burger grill, fryer at steamer plus 3,000 worth of food products. Sa Package B naman ay may table with roof, 3-in-1 burner na may burger grill, fryer at steamer plus 3,000 worth of food products. Package C naman ay may table with top banner, 3-in-1 burner na may burger grill, fryer at steamer, plus 3,000 worth of food products. Package D ay may table with roof and wheels, 3-in-1 burner na may burger grill, fryer at steamer, plus 3,000 worth of food products. Sa package C naman ay may table na may wheels, 3-in-1 burner na may burger grill, fryer at steamer, plus 3,000 worth of food products. Alam mo bang ang food cart business ay isa sa napakadaling business na pwede mong simulan agad-agad? Bakit? Una, napakababa na ng kapital. Dito pa lang, lamang ka na. Dalawa, di kailangan ng experience. Makakapag-start ka agad-agad. Katlo, ito ay napaka-convenient pa. Dahil pwede mo itong ilipat-lipat ng pwesto. Diba? Sa business na to, wala ka pang amo. Ikaw, ang boss dito. Okay. Napanood ninyo yung potential ng ating food cart. At gusto ko sana itama sa inyo, no? Yung mga package, nirekulo namin yan. Pwede ko kayong bumili ng food cart lang. Pwede ko kayong bumili ng yung ating mga equipment, sa mga cooking equipment natin. At pwede rin ko kayong bumili ng mga items lang. No,
Doon sa aming pinakitang video, unang plano namin, muna at mayroon nadating na aeroplano, malapit lang sa amin yung airport. Okay, ulitin ko na doon sa pinakita naming video, meron po to yung mga package 1, package 2, package 3. So, nirecall namin yan. Bisan binawi namin yan. At maaari kayong bumili nung food cart lang. Maaari kayong bumili nung items lang. So, yung kung gusto niyo by package, maaari din kayong bumili noong mga equipment lamang. Ito pong aming i-discuss sa inyong food cart, meron po itong 7 episodes. Kasi kung isang discussion lang ito, masyadong mahaba. Okay. Ito po yung bumubuo ng ating 7 episodes na po. Okay, the number and title of the 7 episodes ating ibibigay yan maya-maya. Okay, ito po yung episode 1, yung potential ng food cart. Ito ngayon, ito yung episode 1. Siguro dinidiscuss ko na sa inyo, pinakita namin sa inyo yung aming video. Ano po? Okay, yung episode 2, yung description ng food cart, kasama na rin po sa discussion natin dyan. Maya-maya ipakikita ko sa inyo yung ating mga food cart. Apo, yung sample ng food cart na aming pinagawa. So, why is food cart very potential against the franchising? No, i-discuss din namin sa inyo yan. So, that is on episode 3. Ngayon, yung food cart locations. Under episode 4, saan ba pwedeng ilagay ito para agad maging on ang business ninyo. So, that is on episode 4. Ito yung very interesting, no? Yung food cart items to sell. Alam niyo si RemJR, no? Since nakilala niyo naman si RemJR, mga wholesaler ho yan. Wholesaler ho yan ng mga processed foods. At lahat ng ititinda nyo dyan sa food cart, halos tinda namin. Kung sa inyo bibili niyan, magpa-franchise kayo, baka ibigay sa inyo ay presyong retail. So, pag kayo ay nakipag-affiliate sa amin into food cart business, mabe-benefit ninyo yung dami ng aming produkto. No, napakaraming produkto ni RemJR. Pagdating sa food cart business, it's almost 1,000 products. Papaliwanag namin sa inyo yan. No, pagdating natin dito sa episode 5, that is food cart items to sell. Ngayon, isa pa ang very interesting dito, yung sauces and spices. Ano ho ba yung sauces and spices na yan? Pag amin diniscuss, kasama ho yung aming food tech, i-discuss namin sa inyo paano paggawa ng mga sauces, yung mga chicken gravy, yung mga siopaw sauce, the siomai sauce, etc. Everything. Yan, spices naman, paano natin pasasarapin yung ating fried chicken, parang Jollibee style, paano ito parang Kenny Rogers style, yung makapal siya, makapal yung breading, no? I-discuss namin sa inyo yan. Under episode 7, nandiyan po yung food cart equipment na aming introduce sa inyo para inyong magamit sa ating negosyong food cart. Okay, yung episode 1, sabi ko nga, yung presentation ng food cart namin. Okay, papakita ko sa inyo.
yung aming mga hinandang mga slide at yan yung sample na ating mga food cart na po. Okay. Yung food cart na yan, alam nyo ba kung ilang taon na yan? No, aming ginagagamit yan sa aming tindahan. Diyan po nagsasampling, yung ating mga suppliers, gamit-gamit po yan. That is one of the examples na ating food cart. At ginaya namin yan. Nandyan yung durability niyan, yung materials niya, talaga naman napakatibay, that is made of steel, hindi katulad ng mga ibang mga food cart, made of plastic, hindi mo malagyan ng mabigat, at baka magiba. Apo. Yang food cart namin yan, ilang taon na po sa amin yan. At still, napakatibay. Yan po ang ginawa namin sample sa pagkoconstruct ng food cart. Apo. Yan yung kumpletong setup ng food cart. Apo. Yang with roof, wala yung headboard, no? Kung may roof siguro, hindi na kailangan ng headboard. Merong headboard do yan. Sa headboard, parang nakalagay doon yung pangalan ninyo. May headboard po yan. Kung halimbawa, meron kayong option na ang bibilhin nyo lang, ito lang pinaka-table niya with wheels. O kaya with rooftop, no? Itong aking inaaro sa inyo. Palakihin lang natin na po. Ito po. Itong with roof na yan. Ngayon, yung headboard na sinasabi ko, meron po ritong mali. Sabihin medyo mahaba na mga around. Kung ano laki nito, medyo lampas na ng konti rito. Plus mga at least less than 12 inches. May ilalagay niyo yung pangalan ninyo. Anyway, dito na ilalagay din yung pangalan ninyo. No? May ilalagay din ninyo. Ito yung sample ng undress ba? Ibig sabihin, hindi po pa siya nabibihisan yung food cart. Ito po. Okay. Yan po ang sample ng aming food cart. Na kung gusto nyo mag-purchase, no? Makipag-ugnayan lang po kayo sa aming marketing. Kung titignan niyo, meron po siyang 4 na wheels. So, yung mobility niya madali. Magaang. Hindi pa siya naka-dress up. Pero once na na-dress up nyo na siya, nilagyan ng tarpaulin o laminated board niya, yung sa aming pinakita ko sa inyo kanina, yung aming food cart is laminated, kaya makintab. Nasa inyo na po yan kung paano nyo pagagandahin yung food cart ninyo. Nandyan yung inyong business name. No? Ang maigi muna rito, for example, lagyan ng tarpaulin. Pag nalagyan yung tarpaulin nito, magkakaroon yan ng inyong yung business name ninyo and even the product na ititinda ninyo. No, pwede kayo humingi ng tulong sa marketing para i-design yung gagawin sa inyong tarpaulin na pang-dress up po dito. Okay, makita niyo yan. So, the next, no? Meron po siyang lutuan. Malalagyan niyo siya ng maliit na kalan para magkaroon, halimbawa, for the fried chicken, no? Para sa mga siomay na meron naman tinatawag na fried siomay, mga lumpiang Shanghai, yung ating mga kikiam, the fish ball, squid ball, no? Lobster ball, marami po yun. No, sa ako i-discuss sa inyo yung mga produkto, ito po yung lutuan niya. Then, so wala na po. Yan lang po yung sample namin at pwede na po kayo makipag-ugnayan sa marketing para sa presyo po niyan. Sabi ko nga sa inyo, ito yung aming food cart at ilang taon na po namin ginagamit yan. Kaya subok na namin
yung materials po dito, yung description ng construction nito ay ginaya po namin para sa aming food cart for market. Ayan, nakikita nyo. Ito po yung lalagyanan, no? Meron po yung window dito o door na kung saan may lalagyan nyo lahat ng gamit ninyo sa loob. Kahit mabigat, kakayanin po ng food cart natin. Kakayanin po yan. Para sa mga inquiries ninyo sa ating food cart, makipag-unayan po kayo sa RMJR Corporation. Okay, lalagay ko yung number, no? Medyo pasensya na kayo at hindi kumpleto yung aming banner. Muna na po at maglagay pa tayo ng isang number. Nakukuha ko tayo isang number pa. Yun, malimit gamitin ng marketing na po. Pasensya na at ngayon ko lang nagagawa. (0966) 485 2257. Okay, nandiyan po yung number. Pakikopya nyo na yung cellphone number 0917-709-5077 o 0966-485-2257. Kontak ko any marketing na nandoon. Then, pwede nyo na inquiry yung aming food cart. Please naman, paki-follow kami at subscribe sa aming YouTube para sa 6 pang episodes. Ang aming first episode, ang aming ko lang didiscuss nyo sa ngayon ay yung description ng aming food cart. Ang sabi ko nga kanina, kung babalikan ninyo, review ninyo yung video, no? Meron tayo the food cart location at isang araw yung food cart items, i-introduce namin sa inyo yung mga produktong ititinda nyo under food cart. At ginagarantiyan ko sa inyo na mura po yung produkto mabibili nyo sa amin dahil kami ang wholesaler ng mga processed meat. Na po. Okay. Muli, sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong inquiry, pwede ko kayong tumawag sa 0917-709-5077 o 0966-485-2257. Ito po yung first episode, no? Yung description lang, presentation ng aming food cart. Sa next episode namin ay maaaring i-discuss na namin yung mga items. And the next episode is much more interesting, yung sauces and spices. Kasama po yung aming food tech para turuan kayo paano paggagawa ng mga sauces and spices para sumarap yung ating mga binibentang mga food products sa ating food cart. Anyway, siguro ito mo lang episode 1 at inaasahan ko na please follow yung aming Facebook, yung RMJR Trading Mateo sa Facebook, then aming YouTube, RMJR Mateo Negosyong Call Foods. At muli, nagpapasalamat po sa inyo ay inyong lingkod, si Kuya Boy Mateo ng RMJR Corporation. Okay, maraming salamat po.